Amen. Good morning po sa ating lahat. Kumusta po tayo? Na-bless po ba tayo? Amen. So, samahan niyo po muna ako sa isang maigsing panalangin. Hingin po natin ang pangunguna ng Panginoon sa araw na ito. Amen, Lord. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito na muli pinagkaloob niyo sa amin, O Lord Jesus. Patuloy ka po namin pupurihin, O God, sasambahin at pasasalamatan, Panginoon. Lord, sa umagang ito, O God, hinihiling ko po, Panginoon, ang inyong presensya, O Lord Jesus. Kayo po, Panginoon, ang bahala, Lord, na manguuna sa mensaheng ito, Panginoon. Ako po, Panginoon, ay taos-puso, Lord, na nagpapasalamat, Panginoon, na mula, Panginoon, sa paghahanda ng mensaheng ito, O God, hanggang sa pagtayo ko dito, Lord, sa pulpito, O God, sinasamahan niyo ko, Panginoon. Lord, alam mo, Lord, na hindi ko kaya, Panginoon, ito mag-isa. Samahan niyo po ako, Panginoon. Hinihiling ko po ang inyong presensya, ang inyong anointing, Panginoon, para, Lord, ma-deliver ang inyong mensahe, Panginoon, sa mga oras na ito, O God. Lord, be with us, O Lord Jesus. Ikaw po, Panginoon, ang bahala, O God. Lord, the rest, Panginoon, ng gawain ito, Panginoon. Let your will be done, O God. Take charge of everything, Panginoon. Thank you so much, Father, in Jesus' mighty name. Amen. So, iyan po. Mula kanina, nauulit-ulit ang katagang pagmamahal. Ang katagang love, di po ba? Mula sa Bible reading, introduction, doon sa opening prayer, it's all about love. Ano nga ba ang pakiramdam ng minamahal at nagmamahal? Di po ba? Masaya, masarap, masakit pag dinidisiplina. Amen? So when it comes to the topic called love, napakalawak nito, di ba? Hindi natin alam kung saan tayo mag-i-start, di ba? Napakadaling sabihin ng pagmamahal, pero isa ito sa pinakamahirap isabuhay. Tama po ba? Napakadaling sabihin, love your neighbor. Kaya mo ba? Amen. So, yun po. Sa topic po ng Panginoon na binigay for today, hindi lang niya sasabihin na mahal niya tayo, kundi ipapakita niya kung paano niya tayo minamahal at kung ano yung mga nagawa niya dahil sa pagmamahal niya sa atin. Amen? Pag narinig po natin ito is magiging mas confident tayo sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Mas lalo po tayo na magtitiwala sa Panginoon. Amen. So, ang pinaka main verse po natin for today is John 3:16. Sabay-sabay po natin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Amen. So maraming uri ng pagmamahal. Pasadahan po natin para hindi po tayo ma-confuse. Number 1 is the storge love, familial affection. Okay, pronounce as, basahin nyo nga po. Storge. Ayan. Ang uri ng pagmamahal na ito ay, ayan. Amen. Wala kayo napapansin? Ayan. So, napakasayang tignan ng isang pamilyang nagmamahalan. Ang uri ng pagmamahal na ito ay galing sa isang pamilya. Okay, ayan. Exist between family members, between parents and children, brothers and sister. Pagmamahal ng magulang sa anak at pagmamahal between siblings. Amen? Ang example sa Old Testament is si Noah and his family. Ipagmamahal ni Jacob sa son, sa mga anak niya. At sa New Testament, yung magkakapatid na Martha, Mary, and Lazarus. Diba? Alam natin yung mga kwento ng kanilang pagmamahalan. The second one is phileo love. Ito yung pagmamahalan
na nabubuo sa friendship. Ayan. It is powerful emotional bond seen in deep friendship. Ayan. 'Di ba? Ano yung picture na yan? Ayan. The basis of this common bond is shared belief, values, and interest. So kitang-kita naman po, we have something in common, someone in common which is Jesus Christ. Di po ba? Without Jesus Christ, magkakasama po ba tayong lahat ngayon? Hindi po, di ba? Ayan. Example, churches, cities, school. An example of these good friends who look out for each other. Amen. Ang example nito is David and Jonathan sa New Testament and Paul and Timothy sa New Testament. The third one is eros love, which is passion. Okay, pronouns as eros. Ayan, di ba? Eros, Greek word of sensual or romantic. So napaka-sweet nila, di ba? This type of love is reserved only for marriage. Amen. So napakasarap magmahal, di po ba? Dahil sa pagmamahal na yan, ayan. Pero sa pagmamahal, pinapaalalahanan po tayo ni Paul. Okay? Sabi ni Paul, ayan pa pala, originated from mythological Greek God of love, sexual desire, physical attraction, and physical love. Normal sa tao na magkaroon ng physical attraction, physical love, sexual desire. Pero, merong babala sa atin si Paul sa 1 Corinthians 7:8-9. Sabi na, so I say to those who are not married and to widows, it's better to stay unmarried just as I am. But if they cannot control themselves, they should go ahead and marry. It's better to marry than to burn with lust. So alam po natin yung pinapatungkulan ni Paul. Huwag tayong mag-engage sa sex outside the marriage. Pinagbabawal ito ng Panginoon. Amen? And the last one is agape type of love. Ayan, charity. And pronounced as, basahin nga po natin, agape. Ito yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. This is the highest of the 4 types of love in the Bible. Ayan. It defines as God's immeasurable, incomparable love for humankind. It is the divine love that comes from God. Agape love is perfect, unconditional, sacrificial, and pure. So, pinakikita ng Panginoon sa pagmamahal niya, ang pagmamahal niya nung nabuhay siya dito sa mundo. Diba? Naramdaman ng mga tao yung pagmamahal niya at disiplina niya kung paano siya magsalita. Straight to the point. Ang pagmamahal ay hindi lang puro salita. Nasa gawa din. Amen? So yun po, pinakita ng Lord kung paano tayo mahalin by dying on the cross. Diba? So matatakal po natin yan mamaya. At dito po tayo magko-concentrate sa agape love ngayong araw na ito. Amen? So, umpisahan po natin dito. Sa John 15:13, sabi diyan, greater love has no one than this, than they lay down one's life for his friends. Yung Bible reading natin kanina, di ba? So, tugma-tugma po ang mensahe ng Panginoon. Di po ba? Amen. So sa atin po, sino sa atin ang handang magbuwis ng buhay para sa minamahal? Di ba? Maaaring kaya natin, di ba? Dahil mahal natin. Pero
Pag nalaman natin may ginagawang kalokohan, niloloko tayo, handa pa ba nating ibuwis yung buhay natin? O tayo ang magbubuwis ng buhay? Buhay niya. Amen. So, yun po, no? So, makikita natin that andun po yung kondisyon kung paano tayo magmahal. Di po ba? Kung ikukumpara sa pagmamahal ng Panginoon. Sabi dito, God's love for us is real. His caring is real. At mahal niya tayo no matter what. Sa kabila ng kahinaan natin, panloloko natin, di ba, minsan, kakulangan natin at kasalanan natin, God loves us unconditionally. Pinapatawad niya tayo ng paulit-ulit. Amen? So sa kaibigan natin or kapatid natin, subukan natin wag magbayad ng utang. Anong mangyayari? Mag-aaway, di ba? Sabpi na, ayan. Sa mga anak natin, subukan natin na gumawa ng ikakahiya ng magulang natin. May mga magulang na nagtatakwil ng anak. Di ba? So makikita natin kahit magulang sinabi, hindi matitiis ang anak, pero may nagtatakwil ng anak. So andun yung kondisyon natin kung paano magmahal. Di po ba? Sino, kunwari kayo, sino ang magmamahal sa atin during the worst time in our life? Tatanggapin ka. Bihira lang, di ba? Pero yung Panginoon, minahal niya tayo, tinanggap niya tayo during the worst time in our life. Mapapasadahan po natin yan mamaya. Lahat kaya po tayong iwan. Lahat kaya tayong talikuran. Tanging Panginoon lang ang hindi kayang tumalikod sa atin. Amen? Amen. So karamihan po sa atin, pag nagmahal tayo, nag-e-expect po tayo na mamahalin tayo, di ba? Pero, doon tayo nagkakagulo minsan. Yung pagmamahal na hinahanap, na binibigay natin, ine-expect natin na matatanggap natin. Pero lagi nating tatandaan, para hindi tayo magkagulo, hindi lahat showy. Diba? Maaaring mahal ka ng partner mo, mahal ka ng mama mo, ng mga kaibigan mo, pero hindi sila showy na katulad natin. Doon tayo nagtatampo, di po ba? Amen. So, hindi sila maka-amen. Sabi po ni David Hacking, God's love is so boundless. It is so measureless. His love has no limit. His grace has no measure. His power has no boundaries known to man. Amen. So, yan po ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Walang sukat, walang limitasyon, walang boundaries po. Amen? Sabi po natin kanina sa John 3:16, ayan, ulit ko po. 'Di ba? Dahil sa pagmamahal ng Panginoon, tagulogin po natin. Ayan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang nagkaisa-isang anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, binigay niya ang kanyang anak para hindi po tayo mapahamak. Bakit po tayo napapahamak? Dahil sa kasalanan natin. Di po ba? Lahat tayo makasalanan. Wala pong malinis sa atin. Sabi nga po, for all have sinned, anong tawag doon? Lahat tayo makasalanan. There is no righteous, not even one. Lahat tayo makasalanan. At dahil sa kasalanan na yan, nahiwalay tayo sa Panginoon at wala na pong pag-asang makabalik. Ngunit dahil po sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, yan pong John 3:16, makikita natin, binigay niya ang kanyang bugtong na anak para magkaroon ulit tayo ng access sa Ama at magkaroon ng buhay na walang hanggan. So naparito ang Panginoon. Sabi dito, the Son came and seek
to seek and save the lost. Tayo yung mga nawawala, yung mga naliligaw ng landas. Naparito yung Panginoon dahil sa pagmamahal niya para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Amen? Ayan po pala. Okay. Ayan. So, isiningit ko po ito para mas lalo nating maintindihan yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Sabi ko po kanina, lahat tayo makasalanan. Sabi sa Romans 3:23, ano po yan? All have sinned and fall short of glory of God. Lahat tayo makasalanan. At ang bunga ng kasalanan na yon ay death. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Darating ang araw, haharap tayo sa judgment ng Panginoon. Sabi sa Hebrews 9:27, it is destined to a man to die at once and then face judgment. Since wala tayong tagapagligtas, at dahil nahiwalay tayo sa Panginoon dahil sa ating kasalanan, mapupunta tayo sa impyerno. Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon, binigay niya ang kanyang bugtong na anak dito sa John 3:16, di ba? Para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At diyan po sasabi diyan sa John 5:24, wait lang po. Sabi dito sa John 5:24, very truly I say to you, that he that hear my word and believe in him who sent me, have everlasting life, and shall not come into condemnation, but passed from death into life. Ang sino man ang maniniwala sa Panginoong Jesus, sa binadala niya ng Diyos Ama, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, hindi niya mararanasan ang hatol ng Panginoon. Amen? So nakita po natin, hiwalay tayo sa Panginoon, dahil sa kasalanan natin, pero dahil sa pagmamahal niya, binigay niya ang kanyang anak, si Jesus Christ, kaya tayo nagkaroon ng daan patungo sa Ama. Amen po? So, ayan po, sabi nga po ng Panginoong Hesukristo sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa 1 Peter 3:18, sabi doon, for Christ also suffered for sin once, the righteous for the unrighteous, that might lead you to God. Put to death in the flesh, he was brought to life in the Spirit. And then sa Romans 5:8 natin, yung kanina, but God demonstrate His love for us in this. While we are still sinners, Christ died for us. Amen. So, meron na tayong eternal life. Sabi ng Panginoon Jesus, that I may come, I have come that they may have life and live it to the fullest. So, napakasarap po ng pagmamahal ng Panginoon. Amen? So, ganyan po tayo kamahal ng Panginoon. We deserve to die, we deserve judgment, pero hindi na natin mararanasan to dahil meron tayong pagmamahal ng Panginoong Hesukristo. Amen? So, lahat po tayo kailangan ng pagmamahal ng Panginoong Hesus. Without Jesus Christ in our life, ano yung pagkakadescribe po sa atin ng Bible? Flirty rags. Basahan tayo, wala po tayong halaga. Huwag po nating pagdamutan yung sarili natin na hindi po natin maramdaman yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Yung love ng Panginoon sa atin is limitless. Sabi ko nga kanina, no boundaries. Tayo lang po ang nagseset ng boundary ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Amen? So, yun po, no? Pero, sa kabila ng pagmamahal sa atin ng Panginoon,
meron pa rin tayong tanong. Does God loves me unconditionally? Di po ba? Sabi niya nga po sa Romans 5:8 kanina, God demonstrates His own love towards us in that while we are still sinners, Christ died for us. Amen? Minahal niya tayo nung kasalukuyan tayong sinners. Namatay siya para sa atin. No? Hindi nung nagbago na tayo, hindi nung na-transform na tayo, di po ba? Minahal niya tayo nung kasalukuyan tayong makasalanan, nung kasalukuyan tayong nagwawala, nung kasalukuyan nating sinisira yung buhay natin, nung kasalukuyan tayong walang pag-asa. Nung may mga taong tumalikod sa atin dahil sa ugali natin. Siya lang ang tumanggap sa atin. Amen. Amen. Sabi nga dito, dahil sa pagmamahal ng Panginoong Hesus, namatay siya para tayo ay mabuhay sa Espiritu. Amen. So, sino po tayo para mamatay ang hari ng mga hari? Di po ba? Tayo ay walang halaga, tayo ay flirty rags. Pero sabi ng Panginoon sa atin, ayan pa pala, okay. Sabi ng Panginoon sa atin, you are precious in my eye, in my sight, and honored, and I love you. Kahit basahan tayo, kahit tingin ng iba wala tayong halaga, mahalaga tayo sa Panginoon. Amen? 1 John 3 verse 1. See how great a love the Father has bestowed on us, that we would be called children of God, and such we are. At dahil nga tinanggap natin ang Panginoong Hesus, meron na tayong karapatang sabihin na anak ng Panginoon. Amen? Tayo po, no, yung pag sinabi na anak po tayo ng ating tatay, meron tayong access at anuman ang hilingin natin sa kanya, hanggat kaya ng tatay, ibibigay niya ang kahilingan ng anak. Ganon din po tayo. Since anak tayo ng Panginoon, meron tayong karapatang humiling sa kanya at kung kanyang kalooban, ito ay kanyang ibibigay. At napakasarap pong isipin na pagka meron tayong pinagdadaanan, andun yung kapanagatagan natin dahil alam natin na hindi tayo nag-iisa. Amen? Amen. Pag sinabi po ng Lord, sabi dito, pag sinabi ng Lord na mahal niya tayo, ibig sabihin, andun po yung commitment niya sa atin. The love of God is a commitment at hindi emotion. It's a decision. Nagdesisyon ng Panginoon na ibigay ang kanyang bugtong na anak para magkaroon tayo ng kaligtasan. Yun ay commitment natin sa Kanya. So, pag sinabi natin, following Jesus, ikaw ang magde-decide, di po ba? Kahit nandun po yung conviction ng Holy Spirit, kung hindi ka naman nag-decide na i-follow yon, wala din po, di po ba? Sa pag-aasawa na lang po, pagka sinabi na mahal kita, emotion lang yon, di ba? Nagandahan lang sa'yo, na-attract lang sa'yo, na-cutean lang sa'yo, di ba? Mahal ka niya kasi emotion yon. Uy, ang ganda niya, di ba? Pakakasalan ko siya, di ba? Pag nagpakasal kayo ng emotion lang, delikado ka. Dahil ang pagmamahal na galing sa emotion, may hangganan yan. Nagbabago, nanlalamig, lalo na pag nakita yung mga ugali nating hindi maganda. Pag na-disappoint sa atin, wala. Nakuha po natin? Pero pag nag-asawa ka, and you decide to commit yourself dun sa taong mahal mo, kahit na anong mangyari, in sickness and in health, di ba? Yun ang pagmamahal. Amen. So, meron po akong konting testimony dito kung paano po namin na-surpass yung isang
kung paano namin na-surpass yung isang matinding pagsubok nang dahil sa mahal namin yung isa't isa. Ayan. So, ayun, nabuhay sila. Babasahin ko na lang po kasi baka sumobra, makapagkwento ako, delikado po. Ay, yan. So natatandaan ko po nung time na na-isolate ako sa specialized medical center. Kasalukuyan po akong nagkikimo noon at na-infection po ako. Alam natin, pag nag-under ka ng chemotherapy, zero ang immune system natin. So wala pong makakalapit sa akin noon, kundi si Joel, yung doktor ko, yung oncologist, at saka yung onco-nurse. Nakalagay po dun sa labas ng room ko na no visitors allowed. So, ang favor ng Lord ay laging nasa akin dahil every time po na maa-admit ako, during that time of treatment, lagi ako napupunta sa VIP room. Pero yung card ko is class A lang po. So, nakita po natin yung favor ng Panginoon sa akin during that time. So, si Joel po nung time na yon is naliligo muna siya bago ako lapitan dahil bawal nga po. Yung baka may dala siyang bacteria o virus ganon galing sa labas. So one time po at hindi po siya aalis papuntang trabaho kapag hindi pa ako nakakaligo at hindi pa ako nakakakain. So papakainin niya muna ako, paliliguan niya muna ako. One time po pinapaliguan niya ako, sabi ko sa kanya, hindi mo naman kailangang magtiis. Hindi mo kailangan na maghirap ng ganito. Mauunawaan ko kung hahanap ka ng iba. Totoo po 'yon. Karapatan mo ding lumigaya, kako. Karapatan mo ding lumigaya. Sabi ko, hindi kita tinatali, kako. Pinapalaya na kita. Kasi dahil nga sa pagmamahal ko sa kanya, gusto ko naman maramdaman niya yung normal na pagmamahalan, yung caring for each other, hindi yung ako lang ng ako, yung nagre-receive. So sabi niya sa akin, hindi kita iiwan, sabi niya ganon. Malalampasan natin ito, sabi niya ganon. At sumumpa ako sa iyo, sa harap ng Diyos na anuman ang magiging sitwasyon, magkasama tayo, walang iwanan. So, yun po. Ayan, nung kasalukuyan ako nagkikimo, ayan, minahal niya ako kahit nakalbo na ako. Alam mo yung tipo na hinahalikan niya yung ulo ko, ganun. Yung mga affection na hindi ko makakalimutan yun. Hanggang gumaling na ako, ayan, Jesus healed me. Hanggang nung nalampasan namin, nagkakabuhok na ako. Sabi niya sa akin, ang ganda ko pa rin, di ba? So, kahit ano po yung sitwasyon, sabi nga namin, walang iwanan. Kahit ano po yung ugali ng bawat isa sa atin, tatanggapin mo. Kasi hindi wala ka nang magagawa. At mag-a-adjust ka. Kasi meron kayong commitment sa bawat isa. Kung nagsama lang kayo, kinasal lang kayo out of emotion, maaaring naghiwalay na kami. Pero kinomit namin ang bawat isa ang sarili namin sa bawat isa. So, ganun po ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Love, sabi dito, love from God is His commitment to human being. Amen? So, yan yung pagmamahal na hindi tayo iiwan. Pagmamahal na galing sa Panginoon. Amen. Sabi diyan, God loves us unconditionally. Okay. Ano po ba yung unconditional? It has no restriction, walang limitasyon, at walang sukat ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Sabi po sa Jeremiah
31:3, the Lord has appeared all of me, saying, yes, I have loved you with everlasting love. Therefore, with loving kindness, I have drawn to you. So mahal tayo ng Panginoon, dinidescribe everlasting love. Ano ba yung everlasting? Ibig sabihin, walang hangganan, timeless, enduring, never-ending. Ayan po. Tagalogin natin. Ang Panginoon ay nagpakita ng una sa akin na nagsasabi, oo, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Kaya't ako'y lumapit sa iyo ng may kagandahang loob. Dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, siya pa yung unang lumapit sa atin. Hindi tayo ang unang lumapit sa Kanya. Amen. At sa kabila ng pagmamahal ng Panginoon sa atin, iniisip natin na may kondisyon pa rin yung pagmamahal niya sa atin. Di ba? Ano pa ba yung dapat gawin ng Lord para maniwala tayo? Di po ba? Number 1, we think about we think about how we love others. Paano ba tayo magmahal? 'Di ba? Pag nagmahal tayo, naghahangad tayo ng kapalit. Pag nagmahal tayo at na-disappoint tayo, nanlalamig tayo. 'Di ba? Pag nagmahal tayo at nasaktan tayo, ano ginagawa natin? Lumalayo tayo. Kaya iniisip natin na ganyan din magmahal ang Panginoon, pero hindi. Hindi tayo iiwan ng Panginoon. Another one is, it is natural for us to love only some people unconditionally. Namimili lang tayo ng pipiliin natin na mahalin. Amen. Number 3, we experience guilt in our life. 'Di ba? Dahil meron tayong ginawang malaking kasalanan, iniisip natin na walang kapatawaran yung kasalanan na yon. Pero ang Panginoon natin mapagpatawad. Amen. Number 4, we don't understand the love of God. Dahil shallow lang ang pagmamahal na alam natin ng Panginoon sa atin, ayan. 'Di ba? Iniisip natin may kondisyon ang Panginoon. And number 5 is, we don't understand the scriptural teaching. So for example po, pag dinidisiplina tayo ng Panginoon, di po ba? Since hindi natin naintindihan ang scriptural ang scripture, pag tayo ay dinidisiplina ng Panginoon, iniisip natin na pinaparusahan tayo ng Panginoon. Ang parusa ay malaking pagkakaiba sa disiplina. Di po ba? Sabi dito, ang punishment is God's executing His judgment upon the wicked. Ito yung hatol ng Panginoon sa wicked. Ang disiplina naman is God's loving correction to protect us from further disobedience and harmful consequences. Di po ba? So pag dinisiplina tayo ng Panginoon, babalik tayo sa Kanya. Dahil pag dinidisiplina tayo, nakakaramdam tayo ng hindi tayo komportable, di po ba? Nahihirapan tayo. So maiisip natin na babalik tayo sa Lord. Sabi dito, my child, don't reject the Lord's discipline and don't upset when He corrects you. For the Lord corrects those He loves, just as Father corrects a child whom He delights. So mahal tayo, pag dinidisiplina tayo ng Panginoon, lagi nating iisipin na hindi tayo pinaparusahan. Kailangan niya tayong disiplinahin dahil mali na yung ginagawa po natin. At ang pagmamahal, laging kaakibat yan ng pagdidisiplina. Magkasama palagi yan. Kasi ang pagmamahal na walang disiplina, saan mapupunta yan? For example, sa children natin, magiging spoiled. Ano ang magiging resulta? Magiging wild sila. Di po ba? Pero pag samahan mo ng disiplina, magiging maayos. Ganyan po ang Panginoon sa atin. Pagmamahal na may disiplina. Amen? At minsan, ang disiplina ng Panginoon ay nagmumula din sa mga magulang natin, sa mga sa church natin. Didisiplinahin tayo ng mga pastors natin. 'Di ba? Why? Dahil mahal nila tayo. 'Di ba?
Amen. So sabi dito, if your brother or sister sins, go and point out their fault just between the two of you. Pag mahal mo yung kapatid mo, yung isa sa kapatiran dito, 'di ba? Sabihin mo, pero wag mong sisigawan. Yung word is may pagmamahal pa rin. Kasi baka hindi niya nga matanggap 'yan, 'di ba? Discipline her, discipline him with kindness. Yung mga kind words, 'di ba? Yung mga comforting words. Ganon. At pag matigas pa rin po ang ulo, tell it to the church at church na ang bahala. Amen po ba? So, tayong mga dinidisiplina, huwag tayong magtatampo dahil mahal nila tayo. Hindi natin to sinasabi, kundi galing ito sa Bible. Amen? So, yun po. Another example of scriptural hindi natin maintindihan is God's wrath. Okay. Minsan nadinig ko kay Pastor Julius, sabi dito, how can a loving God allow people go to hell? Oo nga naman, di ba? Pero sabi dito sa John 3:36, he who believes in the Son has everlasting life, and he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abide in him. So kung sino yung tumanggap at naniniwala sa Panginoong Jesus, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And he who does not believe, ibig sabihin, he who reject the Son shall not see life. Yung mga tao na dyan sa verse na yan, kaya nagkakaroon, kaya may mga tao na nagpupunta sa hell, it's because we rejected Jesus Christ as our Savior. Kaya may mga taong napupunta sa hell. Binigay na ng Panginoong Diyos ang kanyang bugtong na anak para iligtas tayo. Anong ginawa mo? Nireject mo. Kaya ka mapupunta sa hell. Hindi hinahayaan ng Panginoon na may mapunta sa hell. Kasi binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Pero kailangan gawin pa rin natin yung part natin. Have faith, believe, amen? Tulog na sila. Ayan. And since hindi nga po natin naintindihan, ayun, iniisip natin na may limitasyon, may kondisyon ang pagmamahal ng Panginoon. Sabi dito, may question. God is love, why there is wrath? So ano ko po sa may napanood po ako kay Charles Stanley. Sabi niya doon, God is love, but God is our judge as well. So sa wrath ng Panginoon, andun yung paghatol niya. Andun yung justice. Sa love ng Panginoon, andun yung pagmamahal niya. Andun din yung kaligtasan dahil sa Panginoong Jesus. Kaya yung love and justice, hindi natin pwedeng paghiwalayin. Di ba sabi God is love and God is just. Sabi sa Hebrews 9:27, as it is appointed for man to die at once, but after that, face judgment. So pag hindi natin tinanggap ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas natin, darating po ang araw, mamimit uli natin ang Panginoon, pero hindi na bilang tagapagligtas, pero bilang tagapaghatol na. Ayon dito sa Hebrews 9:27. Amen? Pero pag nagmahal ang Panginoon sa atin, laging mas matimbang ang pagmamahal kesa wrath po niya sa atin. Amen? Laging mas matimbang kung gaano niya tayo kamahal kesa yun sa paghahatol niya tayo sa atin. Sabi diyan, God's love replaces judgment with restoration.
Amen. So lagi niyang binibigyan ng pangalawang pagkakataon ang mga tao na nagre-repent sa Kanya. Pinapalitan niya ng pagmamahal ah, pinapalitan niya ng pag-ibig na yung paghatol niya sa atin. Amen? Sabi diyan, ayan po, most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him, he who sent me has everlasting life and shall not come into judgment. Hindi na natin mararanasan yung paghatol ng Panginoon. Amen. So pag hindi po tayo nanumbalik, hindi natin tinanggap ang Panginoong Jesus, ano po yung mangyayari sa atin? Tayo ay, ayan pa pala, but my steadfast love shall not depart from you. Hindi nawawala ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Pag hindi natin tinanggap ang pagmamahal ng Panginoon, saan tayo mapupunta? Sa hell. Amen. Ayan ang hell. So binibigyan po tayo ng babala ng Panginoon ngayon na totoo ang impyerno. Lahat ng klase ng paghihirap, mararanasan po dito. It is eternal separation from God. Sabi sa Mark, unquenchable fire. Hindi na uubos, hindi na tutupok. Yan. It is a place of torment for unrepentant persons. So kaya din nagkakaroon kaya may napupunta sa hell, yun nga po yung sabi ko kanina, dahil hindi nagre-repent ang tao. Amen? Pero dahil sa pagmamahal ng Lord, dahil sa grasya ng Lord, hindi na natin mararanasan ito. Are you confident, church? Na hindi mararanasan natin to? Amen. Dahil sa pagmamahal ng Lord at sa kanyang grasya, sabi dito, for by grace you have been saved through faith. Diba? Dahil sa pagmamahal ng Lord, sa grasya ng Lord, tayo ay naligtas. Amen. So wala po tayong contribution sa kaligtasan natin, kundi yung faith natin, kundi yung kasalanan natin. Lahat ginawa ng Lord, yung grace niya at yung pagmamahal ng Panginoong Jesus sa atin, di ba? Siya lahat ang gumawa para tayo magkaroon ng kaligtasan. Amen? So, yun po, dapat yung kaligtasan at pagmamahal na natanggap po natin, dapat sinishare din po natin ito sa iba. Amen? Ayan pa pala. I am persuaded neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which in Christ Jesus. Iyan po yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Diba? Amen. So tayo po, yung pagmamahalan natin dito sa mundo, pag namatay ka, hiwalay na kayo, diba? Pero yung pagmamahal ng Lord, hanggang sa kabilang buhay, mararanasan po natin. Amen. So sabi dito po, I am in them and you are in me. May they may be completely one, so that the world may know you have sent me and have loved them as you have loved me. Ito po yung pagmamahal ng Panginoon sa Diyos Ama at yung pagmamahal ng Diyos Ama kay Jesus at yung pagmamahal ni Jesus sa atin na ine-expect naman ng Panginoong Jesus na mamahalin din natin yung kapwa po natin. Okay? So, ibig sabihin, wala pong makakapaghinto ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Unless, yun nga po, yung selfishness natin. So, wag po nating hayaan na huminto sa atin yung
pagmamahal ng Panginoon. Di po ba? Amen. Dadagdagan pa po natin, wala nag-amen. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang po. But you, O Lord, are compassionate and gracious love, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Sabi diyan, 'di ba? Ayan yung Tagalog. Ngunit ikaw, O Panginoon, ay Diyos na puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob. Amen. So, tayo po, pag nagmahal, ang bilis nating mairita, ang igsi ng pasensya natin. Unang-una sa pamilya, sa asawa, di po ba? Sa mga kaibigan. Pero ang Panginoon, sabi diyan, banayad sa pagkagalit. Di ba? Slow to anger. Di po ba? So, mula pa nun yung mga pasaway na Israelita, hanggang tayo na pasaway pa rin, ang Diyos ay mapagpatawad. Diba? Paulit-ulit niya tayong tinatanggap, paulit-ulit niya tayong minamahal. Di po ba? So, mahirap pong magpatawad. Lalo na kapag nasaktan tayo, di po ba? Tama ba? Pinapatawad na kita, pero hindi mo makalimutan yung ginawa sa'yo. Something ganon, di ba? Okay. Natatandaan po natin yung bago pinako ang Panginoong Hesus. 'Di ba? Meron siyang ginawa sa Last Supper, washing of the feet ng disciples niya. And yun ay nag-aano na yung humbleness. Pinapakita ng Panginoon yung humbleness. 'Di ba ang Panginoong Hesus wala namang kasalanan? 'Di ba? Pero ginawa niya 'yon dahil sa pagmamahal niya sa atin. 'Di ba? Pero tayo bakit hindi magpatawad? 'Di po ba? Sabi niya doon, so now I am giving you a new commandment, love each other just as I have loved you. You should love each other. So, yan po yung bilin ng Panginoon. Bumaba ang Panginoong Hesus, nagpakumbaba para sa pagmamahal sa atin. So, ibig sabihin dito is, pag nagmahal ka ng totoo, lalo na sa pamilya mo, sa mahal mo sa buhay, may kaakibat na pagpapakumbaba. 'Di ba? Pag nagmahal ka at walang kapakumbabaan at pag may nangyaring hindi maganda, wala na talagang pagmamahal, 'di po ba? So, wag nating kakalimutan, pag nagmahal tayo, kailangan handa rin tayong magpakumbaba. Amen. So, sabi dito, love is a verb. Verb is an action word. So, we have to love in deed and in action, not only in word. Di po ba? Ang pagmamahal na walang saysay, ang pagmamahal ay walang saysay, kundi kung hindi pinaparamdam at isinasabuhay. Di po ba? So, sa atin po na mga nakakaranas ng nakaranas po, naramdaman yung pagmamahal ng Panginoon, gusto ng Lord na iparanas din natin yung pagmamahal at pagpapatawad na natanggap natin sa Kanya. Kung hindi po tayo marunong magmahal, ito po ang sinasabi sa atin ng Bible. The one who does not love does not know God, for God is love. So kung tinanggap natin ang Panginoong Hesus at hindi naman tayo umiibig sa kapwa, ang tanong, tinanggap po ba natin si Hesus ng totoo? Di po ba? Kung nakikita natin kung gaano kalaki yung sakripisyo at pagmamahal ng Lord sa atin, matututunan din po natin na magpatawad, magmahal ng kapwa. Andun po yung transformation natin kung totoo nating tinanggap ang Panginoong Hesus. So, naranasan ko po, mahirap magpatawad, lalo na sa mga taong pinapahalagahan natin at sinaktan po tayo. Hindi po natin kaya magpatawad
kung wala ang conviction ng Holy Spirit at kung walang tulong ng Holy Spirit, samahan na natin ng Word of God. Kung sa sariling strength lang po natin, hindi natin kakayanin. Amen? So, ayan. Meron huli akong babasahin. Konti na lang po ito. Alam po ko po na aware kayo sa sitwasyon namin ng kapatid ko. Sandali lang po to. Yung pong kapatid kong babae, hindi kami magkasundo. Yung ginawa po niya sa akin long time ago, ikwento ko lang po, umutang siya sa amin dahil maririmata na ang bukid nila. So, since may pera naman kami that time, pinahiram po namin, pero nung kailangan ko po na is, kukunin na namin. Ang ginawa po niya is, inaway niya ako para hindi niya mabayaran. At ang masakit pa, yung masasakit na salita, yung sabi niya sa akin, natuyo na yung utak ko dahil sa chemotherapy, kaya kung ano-ano na yung sinasabi ko. Gaano po kasakit yon sa isang kapatid? Di po ba? At nung bago pandemic po, makukulong siya, may sabpina siya, umutang siya sa lending, at lumobo yung utang niya. So, syempre kapatid namin, hindi ko matiis. Kami yung nagbayad ng utang niya para hindi lang siya makulong. And then after that, ayun, inaway na naman ako. At marami pa pong pangyayari na lagi niya akong inaaway, na wala naman akong alam na kasalanan sa kanya. Maaring hindi ko alam, maaaring meron, pero yun ang pagkakaalam ko. And then, dumating yung point na sabi sa akin, ang preaching is about love. So, hindi ko alam kung paano ko ito i-deliver. Kasi kahit ako, paano ko to uumpisahan, paano ako tatayo dito, hindi ko alam. Kasi hindi naman ako nagpapatawad pa. Hindi ko kayang mahalin yung kapatid ko na nananakit sa akin. Pero may ginamit ang Panginoon na isang kapatiran. Shinare niya yung verse na ito. Let us not become weary in doing good. For the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Sabi niya, huwag kong hayaan na maapektuhan yung paglilingkod ko sa Panginoon. And then yung moment po na yon is, nagdasal lang po ako sa Lord. Sabi ko, Lord, alam mo po yung puso ko na hindi rin masaya kasi meron kaming something ng kapatid ko. Gusto ko na pong tapusin to, gusto ko na pong maglingkod ng walang dinadala. Kasi alam niyo yon, ang hirap maglingkod sa Lord nang may dinadala ka. Diba? Parang may limitasyon. Yun yung ayoko, yun yung struggle ko talaga. Kaya sabi ko kay Lord, tapusin mo na to Lord, ayoko ng ganito. Kaya after nun, nung nagdasal ako is, tinext ko yung kapatid ko, kinumusta ko siya. And then yung conversation namin is naging okay naman until dumaan po yung ilang araw. Pag may oras po ako is, nag-uusap po kami. So, tinanggap ko po yung pinakamagandang regalo ng Panginoon, which is yung pagmamahal, which is yung kaligtasan, ganon. So, doon ko po napatunayan na hindi mo pala kayang magpatawad ng sarili mo lang. Kailangan, meron kang Bible-based na panghahawakan na, at meron ding kailangan na may maggagabay sa'yo. Hindi mo talaga kakayanin mag-isa. Amen? Sasamahan ka ng Lord through kapatiran. Sasamahan ka ng Lord through His Word at makakaya mo yon. At tunay nga na walang makakapaghinto ng pagmamahal ng Panginoon. Ikaw lang talaga ang makakapaghinto kung hindi ka susunod na i-spread. Kung hindi ka marunong magpatawad, di ba? Hindi, doon mahihinto ang pagmamahal ng Panginoon.
Amen. So, ngayon po, okay na kami ng kapatid ko. Handa na naman siyang umutang. Hindi, joke lang po. So, yun po, no? Pagka nagkasala po ang kapatid natin, ilang beses nating kailangang patawarin. Sabi diyan, then Peter came to Jesus and asked the Lord, "How many times shall I forgive my brother or sister who sin against me? Up to 7 times?" Jesus said, "I tell you, not 7 times, but 77 times." So tulad ni Peter, tayo nililimitahan natin yung pagpapatawad natin sa Lord. Sabi diyan, 7, sabi ni Peter. 'Di ba? Sabi naman ni Jesus, inulit-ulit niya, 7, 7, 7, 7. So, ibig sabihin, walang katapusang pagpapatawad. Hanggat kailangan ng kapatid natin na patawarin sila, kailangan nating patawarin. Yan po yung natutunan ko dito sa verse na ito. Amen? At yun po, pag tayo po ay nagpapatawad, tayo po ay patuloy na nagmamahal sa ating kapwa. Hindi natin napapansin, tayo po ang nakikinabang dito sa ginagawa po natin. Dahil ginagawa, yung pananakit sa atin, yung nararamdaman natin na negative, yun po ang gagamitin ng Panginoon for us to grow, for us na lalong maging patient, para mabago po tayo for better. Dito po tayo hinuhubog ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Amen po ba? At lagi din po nating tatandaan na hindi lisensya ang pagmamahal at pagpapatawad ng Panginoon para paulit-ulit nating gawin yung kasalanan natin. Amen? So, yun po. And, bitin po ba? Nakikita ko na po yung oras. Sabi po dito sa introduction, Lamentations 3:22-24, "The steadfast love of God never ceases. His mercy never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. The Lord is my portion, says my soul. Therefore, I will trust in Him." Amen. So, ito po, sabi dito, it assures us, itong verse na to, of God's abundant mercy po. No? Yung faithfulness po ng Lord is hindi nagbabase sa circumstances natin or kasalanan natin. Amen? So, yun po. Bawat kabiguan, bawat umaga ay pag-asa po. Muling oportunidad na mararanasan natin ang pagmamahal ng Panginoon. Amen? So, pwede po nating basahin ang love chapter. So, tumayo po tayo. Amen. 1 Corinthians chapter 13, verse 1-13. If I speak love, but not have love, I am only resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have not, but not love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give all over my body to hardship, but do not have love, I gain nothing. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no records of wrong. Love does not delight the evil, but rejoices with truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails, but where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will still. Where there is a knowledge, it will pass away. For we know in part and we prophesy in part.
But when completeness comes, what is in part disappear. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, burdens behind me. For I'll see the as in the mirror. Then we shall see the face to face. Now I know in the part when I shall know fully, even as I am fully known. And now these three remain: faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Amen. So, God's everlasting love po ang title ng atin. And to God be the glory po. Amen po. Samahan niyo po muna ako sa maigsing panalangin, O God. Lord, hallelujah, O God. Lord, we thank you, Panginoon, for your word for today, O God. It's all about your love, Panginoon, kung paano niyo kami mahalin, Panginoon. Lord, we thank you, Panginoon, dahil sa inyong pagmamahal sa amin, O God. Nagkaroon kami ng kaligtasan dahil sa inyong bugtong na anak na siyang nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo, O Lord Jesus. And Lord, marami pa kami, Lord, na mararanasan, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. But Lord, always reminds us of your love, Panginoon, na kung kami, Panginoon, ay nanghihina, Panginoon, kung kami ay nagagalit, O Lord Jesus, Lord, remind us of your love, O Lord Jesus. And Lord, we thank you, Panginoon, sa kapatawaran, Panginoon, ng aming mga kasalanan, O Lord Jesus. At nawa, Panginoon, ay tulungan niyo rin po kami, Lord, na matuto, Lord, na magpatawad, Panginoon, sa mga taong nakakasakit sa amin, O Lord. At nawa, Panginoon, hindi, Panginoon, sa amin, Lord, huminto, Panginoon, ang iyong pagmamahal, bagkos tulungan niyo po kami to spread your love to everybody, O Lord Jesus. We thank you, Panginoon, for using me, Panginoon, sa araw na ito, O Lord Jesus. Salamat, O God, sa pagmamahal. Salamat, Lord, sa bahay ni Emmanuel, O God, na siyang nagiging daluyan, Lord, ng iyong pagmamahal, O God. We thank you, Panginoon, sa bawat isa na nandyan, Panginoon, handang magmahal sa amin at dumisiplina, Panginoon, tuwing kami ay nagkakamali, O God. Lord, be with us, O Lord Jesus. Thank you so much, Father, in Jesus' name. Amen.